Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan. Minority Bloc nag-walkout sa Senado. Nagkaroon nga ng matinding tensyon sa Senado nitong Martes matapos na mag-walkout ang Minority Bloc sa gitna ng mainit na diskusyon kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa Senate Rules upang payagan ang remote attendance at electronic voting ng mga senador sa plenaryo. Kaugnay ito sa motion ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng sino mang senador na dumalo sa sesyon sa pamamagitan ng virtual o teleconference setup. Ngunit nauwi nga ito sa mainit na palitan ng argumento ang debate singil sa mungkahing pagbabago sa rules ng Senado. Makikita rin sa mga kumalat na video at larawan ang mainit na palitan ni Senador Risa Hontiveros at Senador Rodante Marcoleta habang suspendido ang sesyon at napapalibutan ng ibang senador, staff at media personnel sa plenaryo. Kalaunan ay tuluyan ng nag-walkout ang Minority Bloc matapos igit umano ng mayorya ang pagpapatuloy ng diskusyon hingil sa electronic voting at remote participation ng mga senador. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ano ang totoong dahilan bakit nag-walk out itong Martin 11? Naibulong na po sa atin. Pero i-explain po natin, pag-usapan natin na. Ito muna. Pinupuno na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media, dahil lalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makakulong, kung sino man yun, para makaboto sila, nakakulong man sila. Bastos ito, no? Ito masasabi ko sa iyo, Erwin Tulfo, bastos ka. Ang tapang magsalita, di ba? Oo. Pero nung naaalala nyo, meron siyang nakaaway sa subdivision. Diyan sa Green Hills ata yan. Tamini. Babae pa yun. Sa bagay, dyan marami siyang security. Sa bagay, dyan may immunity siya. Pero doon, wala, umatras. Umatras ang dila niya ron. Ngayon, ang tapang-tapang, Hindi kasi bastos. Akalain mo. Iniisip niya na may makukulong. Kaya nga, ito pinatunayan ni Erwin Tulfo na talagang kasama na po sa plano para mawala ng kapangyarihan itong majority, ikukulong. Yan na lumalabas na sa kadaldalan nitong Tulfo na ito. Sa bagay, marami naman silang Tulfo na ganyan, madaldal talaga eh. Hindi lang naman siya, pati si Rapi. Di ba? Pero bakit mo ilalaglag yung kasamahan mo? Hahayaan mo na lang makulong nang alam mo naman na ang dahilanan lang ay para hindi makaporma. Pero eto, mamaya discuss natin. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo. Diba? Yes. Common sense. Yes, sir. Common sense? You are talking about common sense? Sasagutin kita ng common sense. Hindi, ito usapang lang. Totoo lang tayo, huwag tayong maglokohan. Tanungin ko, taong bayan, bakit kayo nagwo-walk out? Sige, pag-usapan natin. Sabi mo kasi journalist ka. Di ba? Anong sabi? May mga journalist daw na bayaran. Merong mga journalist, malalaking channel, mainstream media, hinahatira ng maleta. Sabi mo, obvious naman. Hindi ka tanga. Kung tatanungin mo taong bayan, sasabihin nila sa'yo, obvious. Kaya kami nagwo-walk out dahil ayaw nyo mawala ng kapangyarihan ang Senado. Dahil ayaw ninyo maalis ang usapin sa masterminds. Kasi makakapagsalita. Hindi lang po senador, kasi pag pinayagan na ang video conferencing, hindi lang yung makukulong. Even si Saldico po pwede na magsalita. At matuturo si Martin Romualdez. Matuturo si Bongbong Marcos. At yan ang iniiwasan ninyong Martin 11. Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw ba nakatanggap ng maleta? O ikaw mismo?
O ilan sa inyong Martin 11 nakatanggap ng maleta? Dahil may sinabi yung 18 Marines. Hindi ko nga lang alam kung kasama ka ron. Pero natatakot ka siguro. Dahil alam mo, o baka alam mo, o baka nasabi na ng 18 Marines, hindi ko lang maalala. O baka kasamahan mo, baka kapatid mo, I don't know. Pero takot kayo na makontrol ng majority ang Senado kasi makakapag-testify na ang 18 Marines. At malamang-lamang, hindi lang yung majority ang makakasuhan. Pati kayo mabubuking. Baka nga pati ikaw may maleta eh. Kaya ganyang kakaingay. Ganyang kakapikon. Dati hindi ka naman nagsasalita pag hindi usaping asawa. Ang tahimik nyo nga nung andyan si Bato eh. Ngayon taga-tahol-tahol kayo? Pa-walk out pa kayo. Anong kabaklaan yan? Hindi, trabaho nyo senador magdebate. Anong kabaklaan yan, Brad? Yes. Kung ano mga rules. Anong rules? Of course. Bendalo ka talaga. Anong rules? Of course, may rules talaga. Hindi po pwedeng walang rules. Saan ba ito nakatira? Sa Timbuktu ba ito? Sa planet Earth ba nakatira ito? O sa North Korea? Anak ka ng... Pambihira ka. Senador ka. Ayaw mo ng rules. Ayaw mo ng debate. Sisigaw-sigaw ka, sabay iurong. Ugali ba ng lalaki yun? Parang nakamuna siya, tapos takbo? Sisigaw-sigaw ka dyan? Para kang ladik, para kang lasing, tapos walang rules. Di ba ito yung nagsabi, Bendalo? Yan yung ibig niyang sabihin. Ako tanong ko lang, Pilipino ka nga ba? Baka naman dual citizen ka, nagtatanong lang. Kasi parang hindi ugali ng Pilipino yung ginagawa mo. Ha? Tinalikuran mo ba ang Pilipinas? Sir, paano po yun? Paano yun, sir? Ano hindi na magkaroon ng botohan? We just woke up. No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Niloloko tayo. Hindi sila pwedeng magbotohan, sir. Hindi sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir. Sir, hindi sila pwedeng magbotohan, sir. It's a violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Itong mga senator na ito, mga iyakin. Alam niyo yung bata na humihingi ng candy tapos hindi pinagbigyan ng candy? Bakit naman? Dati naman binibigyan nyo kami ng candy. Wala sa rules yun eh. Di ba? Kung wala sa rules, pakipagdebate ka. Sabagay, wala atang abogado sa inyo. Ay, si Kiko. Duwag. Mahinang klaseng abogado. May abogado pa ba sa kanila? Di ba? Kung hindi kayo binigyan ng candy, walk out kayo. Ano na kang kabatang isip nyo naman? Hindi mag-usap-usap kayo. Magdebate kayo. Kasi yan nga ang purpose ninyo eh. Yan nga, trabaho ninyo yung Senado, magdebate. Bakit? Nung panahon ba ng minority? Yung grupo nila Cayetano, yung gusto ba nila nasusunod? Tapos mag-walkout sila parang bata? Pinagdamutan ng candy. Dati naman binibigyan nyo kaming candy, ngayon hindi na. Itong mga tong senador na to, para kayong mga bata. Nagsalita ang 18 Marines. Ayaw imbitahan ni Lacson. Nagsalita ba kayo? May nag-walkout ba sa inyo? O nawalan kayo ng yag balls? Mga duwag kayo. Hindi libel nyo na kung ila-libel nyo. Pambihira nangyayari sa Pilipinas. Pinadaan nyo sa mga paganyang-ganyan ninyo. Binabayaran kayo ng taong bayan para mag-walkout.
Nagsalita si Saldico, ayaw niyong pakinggan. Tanong ko sa inyo, nung panahon ni Lacson, ang haba-haba ilang buwan, napalapit ba tayo sa mastermind ng flood control at growth projects? May nag-walk out ba sa inyo? Nung nagkakalabo-labo ang Senado. Ngayon, magsasalita kapwa Senado nyo kasi alam nyo namang ginigibig kaya kinukulong. Pa-walk out kayo. Alam nyong ikukulong, sinasabi na ni Tulfo, oh. Kasamahan ninyo, alam nyong panggigipit lang. Tapos mag-walk out kayo. Huwag na natin isali si Risa. Kayo na lang mga lalaki. Magpakalalaki naman kayo. May manindigan naman kayo mga brad. Dapat, nung palayo tayo ng palayo sa usapin ng flood control, dapat nagwo-walk out na kayo eh. Sino yung botohan nila? Sir, so kayo ngayon. Sir, paano yun? Hindi pwede magbotohan kasi wala silang quorum. Wala silang quorum. We have no quorum. Tingnan mo yung duwag na abogado nyo nasa likod. Yan lang gusto nila. Wala silang quorum. Bakit? Alam nila mali sila eh. Ayaw lang nila magkabutuhan. Kaya sila nag-ano. Wala nga paninindigan eh. Tingnan nyo ha. Talo pa sila. Talo pa sila nitong mama na ito. Hindi nila naiintindihan. Debate. So, dapat nag-stay na lang sila at pinagbotohan. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng democracy. Sir, your comment Hindi po pa dun ngayon sa... matagal. Uy, naku. Dun sa nangyari, sir, nag-walk out yung mga minority senators. Yeah, dun sa motion, dun sa flag, dun sa motion. Your comment, sir? Comment ko, Yes, sir. sayang, ang ganda pa naman ng debate. So, dapat nag-stay na lang sila at pinagbotohan. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng democracy. Alam nyo, dapat. Kaya, hindi ko maintindihan bakit yung mga abogado hindi maintindihan. Pero iniinsulto nilang hindi marunong mag-English na si Robin, naiintindihan. Yan ang demokrasi. Yan ang trabaho ninyo eh. Magdebate kayo dyan mga senador. Kayong Tulfo, Rafi and Erwin, matapang lang kayo pag meron kayong sinisigawan dyan sa Senado na hindi makakasagot sa inyo ng sigawan. Pero pag ang the likes of Marcoleta kaya kayong sagutin, the likes of Cayetano na kaya kayong sagutin, takbo kayo. Di ba? Yan ang demokrasi. Yan ang Senado. Bakit naiintindihan ni Robin kayo, hindi nyo maintindihan? Tuloy-tuloy yung debate. Anong sagot niya? Sayang. Ang ganda na eh. Ito po, tingnan natin. Teka muna, nasagot nyo na ba yung tanong ko? Sino ang boss ng Martin 11? O itong minority 11 na mga senador? Sino? Palagay ko naman, obvious nyo na kung sino ang boss nitong mga minority, itong Martin 11. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, ipapakita ko sa inyo kung sino ang boss nila. Ito minute ko lang. Ayun. Yan yung boss nila. Nakita nyo kung sinong boss? Ulitin natin. So palpal kay Enrile. Nagdidebate sila ni Enrile. Hindi niya nakayanan. Anong ginawa? Walk out. Yan ang idol nila, yan ang parang Jordan nila si Trillanes. Ayan na ang mga iyakin. Kantahin natin ang mga iyakin. Kahit anong sabihin nyo. You're nothing but a copycat of Trillanes. Mga iyakin at duwag sa debate. Ito pa, isa pa, sigaw ng sigaw, pakita ko sa inyo.
Ay, saglit. Oh. Questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish. Madam Chair, may I- Tingnan mo to. Ito sa tingin ko hindi naman adik. Talagang ganun lang yung mata niya, dilat eh. Ayan ka na naman. Tapos maduduwag ka kay Robin. Sigaw na naman ng sigaw. Di ba? Who will benefit from the amendment to the rules? For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is the- this rule? Tingnan mo, ayaw niya magpapasok oh. Nagsasalita na yung presiding officer o si Loren. Parang siya ngayon ang nakaupo dyan. Ayaw niya pagsalitain. Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here, Senator we would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please, no. Supalpal siya oh. I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then. And my microphone was closed. And my right to speak was closed. Was not given. I remember that time now. And the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I would... Yan ang tama. Ang hilig kasi niyan si Kiko Pangilinan. Sabat ng sabat. Ginawa niya na yan kay Robin, sisigawan pa niya. Pwede namang ilagay sa ayos. Di ba abogado yan? Para may tupak eh. was about to recognize... Kasi, kita nyo, nabalagbag na siya ni Robin. Kaya nga siya nagsorry. Yan ang problema sa isang tao na magsosorry dahil nahuli. Magsosorry dahil may pumalag. Dapat pag magsosorry ka dahil gusto mo mag-repent, alam mo mali yung ginawa mo at magbabago ka na. Obviously, si Kiko walang kinatandaan. Obviously, si Kiko hindi nagbago. Yung ugali niyang ganun, na sabat ng sabat, na pag may ayaw niyang pagsalitain, ang tendency niya, instead na, sige, ikaw muna magsalita tapos ako. Hindi. Tataasan niya ng boses. Di napagalitan ka, siyang nakaupo ngayon dyan. Tanong, tama ba yung ginagawa ni Kiko? Mali po. Huwag kang pasok ng pasok, Kiko. Dahil hindi mo kinaya si Robin, napunta ka sa babae. Babae naman ngayon ang tataasan mo ng boses. Sige, sasabihin mo naman, di mo sinisigaw, tinataasan mo ng boses. Bastos talaga to si Kiko eh. you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding Hindi excuse yung emotional. Hindi. Binabaril ba siya? Kagaya nung ginawa kila Pia Cayetano para maging emotional siya. Hindi naman eh. Pwede naman siyang nagsasalita na babae, makikipagsagutan ka. Simple lang naman yun. Pagiging gentleman, pwede mo namang sabihin after no, sige ako naman ha, natapos ka na. Ako naman. officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Kaya alam nyo, nung si Robin napikon, sa isang banta, sinasabi na si Robin pikon masyado. May punto naman. Pero that time, kinampihan ko siya, sabi ko, it's about time na merong pumalag kay Kiko eh. May mapikon. Yung mano-imano, wala na tong sinasenador, di ba? O di nakaano siya, nabulaga. Bigyan natin ng reaction itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, kung confident ang minority na suportado sila ng maraming Pilipino, bakit hindi nila buksan ang comment section para masabihan sila natin kung gaano natin sila kamahal? Okay. Ito, isinare ni Kipi Chu ang post ni JB Ejercito, joint statement on the Senate minority walkout. Umalis pala ang minority, nag-walk out, nagprotesta ba yan? Nagpapaliwanag sila, bakit nag-walk out kahapon ba ito?
Kaya lang nakakapagtaka nga, tinignan ko ang comment section, naka-off ang comments. Binasa ko ang mga dito sa comments kay Kipicho na post, pati si Zubiri naka-off din daw. Oh, bakit mo i-off ang comment? Kung talagang suportado kayo ng publiko, dapat open kayo para parang something. Kahit minsan, si Lacson paminsan-minsan nag-o-off ng comment. Depende sa kanyang ipost. So, basahin ko We strongly condemn. Ito kay JBRC to. Bakit daw sila nag-walk up? We strongly condemn what appears to be an attempt to rush a major change in the Senate rules, especially when several members of the minority still wanted to speak and raise serious concerns or questions on the floor. Bakit kailangan madaliin? Bakit kailangan pigilan ang mga gustong magsalita? Bakit kailangan i-divide ang House kung marami pang senador ang nagtatanong tungkol sa proseso? Minabadali ba ang rule change na ito dahil gusto nilang makaboto si Senator Bato? At ngayong may mga ulat na may mga majority senators na maaring aristuhin? We walk out because what happened on the floor look less like orderly deliberation. The proposed rule change affects how senators may attend sessions, participate in proceedings, and exercise their mandate through remote means. And such a measure should be open to healthy public debate instead of being rushed by the tyranny of the majority. We have always welcomed healthy discussions on the floor, but this should mean allowing all members to be heard, not forcing the chamber to move at the speed preferred by the majority. At the time the motion was taken up, there was no duly constituted committee on rules, and there was not even an elected majority leader who could properly guide a rules amendment through a regular process. How could there been any action on discussions before the committee on rules when no committee on rules has been organized today? With due respect, the answer that no Senate rule has been violated does not settle the matter, because the rules cannot be treated as a matter of convenience when the very process for amending them is under serious question. The timing raises a question for the public deserves to hear debated openly. Kaya pinili naming tumayo at iwan ang majority sa plenary. Kaya kami nagdesisyon to question the quorum and call for adjournment. If the proposal is truly defensible, then let it pass through the proper route. We owe it to the people who voted for us to do our mandate. That is why we want more time to discuss this further. Ay, nako. Tingnan natin ang nag-react. 16,000 ang nag-react. 13,000 ang tumatawa. 2,400 lang ang nag-like. Meaning, around 85% tinatawanan lang ito minority. Comments. Tatak Duterte, naka-off mga comment section nila, ayaw mabas. Yan ang problema. Tinignan ko si JBR ito, naka-off. Joel Bahana, the good one daw pero now is scared. The scared one. Si JBR ito, good one daw. Ngayon, takot. Makulit maldita, naka-off pati si Zubiri. Patrick C. It's everybody versus Team BBM, Paid Media, Bulaga 11, House of Crooks. Weng Mesa, the walkout gang. Boyla Ling, naka-turn off ang comment section ng the walkout gang. Nag-walkout para mag-photo op. Minority na feeling majority. Ha, naka-off yung comment section para safe from the real outside world. Then mo, ang mga matitino at mabubuting mga senators is standing and fighting for truth, transparency, and accountability for the Filipino people. To me, ang tunay na may malasakit sa taong bayan ay itong Brave 13. Sila ang pag-asa natin.
ibinalik nila ang credibility at dangal ng Senado. Yung minority ngayon na grupo ni Soto, nawalan na ako tiwala noon. Dahil yung flood control investigation, pilit nilang pinagtatakpan. Sinasabi nila, nasira na daw ang credibility ng Senado ngayon. I don't agree. Tumaas. Oh, again, balik tayo. What's the reason na i-off mo ang iyong comment section? Kaya nga social media eh. Open interaction. Gusto mong marinig ang feedback ng netizens. Oh, halos lahat daw sila. Ang natignan ko lang si JB Ercito kay magko-comment sana ako. Halos lahat daw sila. Naka-off ang comment section. Ibig sabihin, kokonti ang mga supporters nila. Mas marami ang taong bayan na sumusuporta sa Brave 13 Senators. Kaya mga kaibigan, kapwa ko DDS o hindi ka man DDS, basta mahal mo ang bayan, ipagdasal po natin ang ating bansa, lalo na itong Brave 13, to stand up, hold the line, walang kakalas. Dahil we are going into the right direction. Magkakaroon po tayo ng justisya doon sa ninakaw na pera natin sa kaban ng taong bayan. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.